Hi guys, welcome to this channel. This is a reading for collective, your energy at this time collective. Clear and sharp yung mind mo, intellectual, logical, ikaw yung may hawak ng buhay mo, ikaw yung may control ng isipan mo. Ikaw ang hari ng buhay mo. Walang mapagdikta sa'yo na ganito, ganyan ang gawin mo, na mag-hold back ka, na tumigil ka, na mag-give up ka. Wala makapagdikta sa'yo niyan. Ikaw ang masusunod sa kung ano yung will mo, kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, kung ano mga gagawin mo. This is a sign also of victory. So, ano man yung mga plano mo sa buhay, goal mo, malaki ang chance talaga magtagumpay ka. Sign of victory yan. So, ano pa ang energy mo ngayon? The moon. Meron kang gustong malaman with the moon here. May gusto kang malaman na very interested kang malaman yun. Kasi hidden pa yun sa'yo ngayon eh. Gusto mo siguro maklaruhan ka para ba may pagkaano ka eh, investigative, or may pagkaano ka mysterious, o gusto mong malaman yung mga mystery, gusto mong malaman yung mga hidden, may gusto kang malaman na hidden sa'yo. Maaaring gusto mong malaman yung mga deceit, gusto mong malaman yung mga patago na ginagawa ng iba sa'yo, yung mga ginawa nilang illusion, sinend na illusion, mga hindi totoo, mga ginawa nila ng mga witchcraft, mga ganyan, mga evil. Sa mga evil, mga kadalasan patago, yan sila mga tirada, yan, mga ganyan. Ano yung transition sa buhay mo, pagbabago sa buhay mo? Ulitin ko, upright yan. Para pang in reverse naman. Pahalang siya eh. Pahalang pa rin siya guys. So, ulitin ka. Kung ano ba talaga. In reverse siya. In reverse. Wala na makagawa ng deceit sa'yo. Wala na magtagumpay na ma-deceit. Or else ay wala na makanakaw na kung ano sa'yo. Hindi na nila manakaw yung sa'yo. May mga gusto kasi magnakaw na kung ano sa'yo. Gusto nila yung steal. Nakawi ng sa'yo. Hindi na nila manakaw yung sa'yo. So, ibig sabihin, bumalik na yung sa'yo. Na ninakaw nila. Hindi pa. Babalik yung ninakaw nila sa'yo. Babalik na yung ninakaw nila sa'yo. Babalik sa'yo. At hindi na nila mananakaw yung sa'yo. Mayroon kasing ganon na nanakawin nila through witchcraft. Kagaya ng luck mo, swerte. Di ba? May ganon. Kaso lang, yung gumagawa naman nun ay nasa Bible naman na hatulan naman sila ng gadi, di ba? Yung panuluwa nila. Walang makakaligtas sa punishment ng gadi. Walang, ano yan, wala yan silang lusot. Ano sa mga ginagawa nila? Isipin nyo, na nakawin nila, gagawa sila ng mga witchcraft, demonic pa, para nakawin yung sa iba. O di ba? Like luck, fortune, mga ganyan, energy, basta mga ganun yung money. Yan yung gusto nilang agawin, mga ewan ko ano pa ba yung gusto nila agawin. Meron daw mga destiny daw gusto nila agawin, no? May mga ganun daw eh, pati destiny daw eh. Hindi, talagang greedy sila, greedy and evil, yung mga ganyan. Pero babalik na daw sa yung maninakaw sa iyo, at hindi na nila mananakaw yan. Yung sa'yo. So, ano yung next na basta hindi lang kayo gumagawa ng witchcraft, hindi lang kayo gagawa ng mga alam niyo yung hindi kayo nagkikerry ng mission galing kay Satanas, hindi kayo kagaya nila ng evil, mga
gumagawa ng mga na yung deceit sa iba, na parang kinin sa iba, inggit, mga ganun, gumagawa ng deceit, scheme, ganun, mga masama. Kasi kung ano ka, kung sa Diyos ka, may takot ka sa Diyos na gumawa ng masama eh. Hindi ka maging greedy yung pag-initan yung sa iba ng kinin mo eh, di ba? Ay, siyempre, Diyos ang suporta sa'yo. Yes, there are challenges. At mahirap din talaga yung mga challenges pag nasa Diyos ka. Talagang subukin ka. Pero, talagang madaming pagsubok pagka sa Diyos ka. Pero, masasave naman ang kaluluwa mo. At isipin nyo, Diyos ang suporta sa'yo. Sa Diyos galing ang mission na gagawin mo. And of course, kung mga mission na galing sa God ay, sa Diyos ay, ano yan siya, mga more on mag-teach ka, o pwede ding mag-heal. Yan, pwede ding tumulong sa mga people of God. Yan, ganyan. So, ano yung next na mangyari sa'yo? Page of Swords in reverse. Kakabahan ka. Bakit ka kakabahan? Tingnan natin ah. Kasi may pagbabago na sa buhay mo. Mawala na kasi sa yung yung sakit, parang there's change, there's transition sa buhay mo, na hindi ka na magkakasakit, mawala na sa yung sakit, mawala na sa yung sakit to mawala na sa yung sakit, kaya parang kakabahan kasi ganun siguro ganun yung maramdaman mo basta yun lumalabas dito, kakabahan ka, yun pala kayo matanggal sa yung sakit, baka yun ay effect, no, na dahil matanggal na sa yung mga sakit to sakit o financial constraints, bad luck, misfortune, mga ganyan, mga pagdurusa, mga pestilence, plague, or even death, no? Matanggal na yan sa'yo, kaya makaramdam ka ng kaba. Yun ang effect nun sa'yo, pero, di ba? Yun lang naman makaramdam ka ng kaba, yun pala kayo matanggal na sa'yo yung mga pinsala, yung mga kamalasan, yan, at mga sakit, mga ganyan, no? Mga kasalbahian na ginawa sa'yo ng iba. So, yan. Kaya inalaw ng God yan na gawin sa'yo at gawin sa iba, no? Ng mga salbahe. Yan ang matotoong salbahe, guys. Yung mga tao na, alam mo yung driven ng inggit, greediness, gusto nila ang kinin sa iba, na gumagawa sila ng mga witchcraft kasi gusto nila ang kinin sa iba, o mga deceit, mga scheme, gusto nila i-destroy iba kasi nainggit sila, gusto nila ang kinin sa iba, basta ganun ang halit sila. Yun ang matunay na salbahe talaga, guys. Hindi yung mga biktima nila. Okay? Yung mga biktima nila, kung nagsigaw-sigaw yan, wala, biktima yun, kaya biktima hindi yan ang tunay ng mga salbahe. Kahit na pangawa nila yan, hindi yun ang tunay ng mga salbahe. Inosente yan sila. Yung mga may kagagawan, yung mga gumagawa yan sa kanila ng mga kademonyuhan, yun ang mga tunay na salbahe, yun ang mga tunay na masasama o evil, at nakikita ng Diyos yan. Hindi yan makalusot sa Diyos yung mga yan. At alam niyo na may hatol ang Diyos sa mga ganyan. Hindi basta-basta ang hatol ng Diyos sa mga tunay na mga salbahe. Inalaw ng Diyos yan, pagsubok yan, no? Kahit yung sa akin, pagsubok din yun. Diyos, mga kung hindi man pagsubok, mga preparation, kailangan pagdaanan para maging ready ka kung ano yung tinalaga o nilaan sa iyo ng Diyos. Yan, those were preparation. Yung akala nila ay mga nagtagumpay sila sa kanilang masamang mithiin, masamang balak, no, na i-destroy at agawin ang kinin kung ano meron sa ibang tao through their evil scheme doings, ay
Yun pala kay inalaw lang ng God para subukin, para matatagin ang kanyang people. Ang mga taong gagamitin niya sa kanyang purpose. Okay? So, yan. Basta importante, huwag mo lang din gayahin sila. Huwag kang maging kagaya nila. Yes, sabihin na natin kahit madami sila, doon pa lang sa sinasabi ni Jesus Christ, a very few yung nakasumpong ng daan papunta sa langit. Diba? So, ibig sabihin, a very few yung righteous. No? Madami talaga ang, sa panahon yun noon ha, ewan ko lang ngayon, sa panahon yun noon, no? Panahon ni Jesus Christ. Baka ngayon, malala. Yung mga gumagawa ng mga kasalbahian, o hindi mo nakikita ng kapwa nila tao, nakikita ng Diyos yan. Hindi yan makakalusot sa paningin at observation ng Diyos. So, yan. So, ano ang next chapter ng buhay mo? Let's see. Ano pa? Next chapter ng buhay mo. What's with the 10 of Wands here? Oh my gosh. Parang mahirapan ka na mag-send ng message, no? Mahirapan ka, parang ang bigat para sa'yo na mag-send ng message. Na makipag-communicate, mag-send ng message. Parang mabigat sa'yo, mabigat sa loob mo, parang hindi mo magawa, na parang ang hirap na mag-send ka ng message. Parang pahirapan na gano'n. Pero there is a new beginning. New beginning here. New love, new blessing. This is a blessing. No, may ma-receive kang blessing. Babalik na nga yung manina ko sa iyo eh. And what's with the 6 of Wands in reverse here? The Chariot in reverse. Restricted. Ikaw ba to mismo itong 6 of Wands? Let's see. Hindi. Ibig sabihin, itong ano na to, hindi ikaw to. Yung sa 6 of Wands na to na unvictorious, hindi magtagumpay. Itong mga magsisend sa'yo, yung mga nagtatangka o mga sige ka pang atake sa'yo, no? Na syempre may ginagawa silang action, meron silang sinisend sa'yo, meron silang ginagawang pang atake, no? Na they're driven, pero hindi na nga sila makapang-atake. Hindi sila kasi magtatagumpay. At hindi na sila makapag what's with the Ace of Pentacles dito in reverse? Tingnan natin. Hindi na sila yung makagawa ng mga sumpa nila ba? Hindi na sila makapanumpa sa hindi na ma-unite sa iyo. Hindi na tatalab sa iyo ang mga sumpa nila. Yan. At ma-restrict sila, guys. Yan, ma-restrict sila. Hindi na sila makapangsumpa sa iyo. Yan ang ginagawa nila, sumpa. Hindi lang yung sumpa na sa bunganga, kundi ano yan, may ginagawa sila na witchcraft. Yung black magic. May magician dito kanina. Yan. Ako ay napapasalamat sa Diyos, binalik niya yung aking YouTube channel. At alam ko kasi may mga pagsubok lang din yun, kaya inalaw ng Diyos na pistihin, no, at that time, yung aking lahat na lang, guys. Lahat na lang. Pero, pasalamat din ako sa Diyos at binalik niya, no, yung YouTube channel ko. So, yan. Grabing, grabing atake ng witchcraft, panay ungol dati yung mga aso ko dito. Grabe. Grabe talaga. Maliban sa mga spell na atake ng spell. Hindi sila matigil-tigil. Grabe. Ang sisipag nila. Talagang
talagang focus sila sa mission nila na binigay sa kanila ni Satanas, no? At man-destroy sila, man-distract ng actually ako lang wala talaga wala talaga akong ano wala talagang pagka white gamot pagka ganun pag sa ano lang wala lang mga disit walang mga mga ginagawa sa akin mga orasyon wala talaga. Madali pa nga akong lapitan sana. Kaso lang, umiiral kasi iba, inggit, pagkagahama nila, ganun. Eh, paparusahan din naman ng God yan. At yung iba nga naman ay pinapapatay na din ng God. Dahil sa kasamaan nga nila, hindi lang kasamaan, kundi dahil evil talaga sila. No? At nakikiri sila ng mga mission, nagasik sila ng mission galing kay Satanas, galing from the devil's kingdom. Nagasik sila ng lagim, namiminsala sila. Kahit driven sila ng inggit, yung sa puso nila ay puno ng inggit o pagkagahama, gusto nila ng power and control. Yun na yun, galing yung kay Satanas yun, yung mga pinagagawa nila na yan. Eh, hindi ako nagsusumbong sa inyo ha. Inaano ko lang yan na parang example dito at nilalabas ko din kung ano yung totoo talaga. Yan. Para alam nyo na may mga ganyan talaga. No? May mga ganyan dito sa mundo. Para kung sakali na isa din kayo sa mga ginagawan ay alam nyo na. Lalo kung hindi kayo gumagawa ng mga ganyan, witchcraft, alam nyo na sa side kayo ng Diyos. At lalo kung maka-Diyos kayo, may takot kayo sa Diyos, sa side kayo ng Diyos. At yan mga nanggagambala sa inyo at namiminsala, kayo ginaganyan, ginagawa din ng mga deceit at witchcraft, ay nasa Diyos kayo, nasa side kayo ng Diyos. Hindi yun din kailangan matakot. Nasa side kayo ng Diyos. Just trust the Lord. At ipapunish niya din yung mga yan. Pinapatay pa nga ng God yung mga ganyan. Inuutos pa nga niya sa Bible, di ba? Patayin yung mga yan. At siya mismo pinapatay ng God yan. Yung mga ganyan. Yung mga evil na yan. Yung mga alagad ni Satanas. Pinapatayin mismo ng God yan. At syempre inuutos na din sa Bible sa Exodus 22:18, di ba? Patayin yung mga ganyan. Mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Kaya kayo inaatake sa mga inaatake dyan. Kasi nasa Diyos kayo. Ganun yun. Sila, may mga mission yan sila kay Satanas. Kaya sila nang atake. Nasa Diyos kasi kayo eh. Para bang righteous. Kaya hindi talaga magkasundo yung sa side ng Diyos at sa side ng kadiliman. Dahil kahit wala namang ginagawa yung sa side ng Diyos na masama, kahit wala naman, unahan nila yan, i-provoke nila, i-bully, o kaya ay bastusin nila, o kaya ay gagawa ng deceit at scheme. Gusto na destroy yung sa side ng Diyos. Basta ganyan sila guys. Obserbahan nyo na lang din. Kahit sabihin nyo pang konti lang sa side ng Diyos, kahit sa panahon ngayon, kahit ganun, kunwari man, kung konti man lang sa side ng Diyos, kasi madaming nasasabi na Panginoon nila si Jesus Christ, pero yung ginagawa nila, yung kinikiri nilang mission kay Satanas, yun ay mga witchcraft, mga deceit and scheme yung ginagawa nila. Tapos pagka narinig nila yung katotohanan, sabihin nila, ginajudge, feeling perfect, ganun yung sabihin nila, pero yun ang katotohanan. Pero pwede naman sila magbago. Nasa kanila na yung magbago sila. Kaso lang, nasa kanila na yun. Gusto nila magbago. So, yan. So, ayan guys. At maano naman to eh. Ma-restrict tong mga to. No? Ma-restrict na yan sila. Ma-receive mo na yung blessing. Or new beginning, new love. Yan. Hindi na yan sila makapangsumpa sa'yo. O kung kahit kung sige sila panumpa, baka babalik lang sa kanila. Sa kanila lang din ma-unite yung sumpa nila.
Mga witchcraft yan, hindi yan bunganga lang na sumpa. May mga witchcraft, through witchcraft yan na sumpa. Kung bunganga lang yan, parang wala lang din yun kasi bunganga lang naman yun eh. Pero yung mga through witchcraft, yung may mga black magic na mga ganyan ba, mga witchcraft ba, mga orasyon. No? So, ano ang next na mangyari sa buhay mo? Bakit ka ba sinusumpa ng mga to? Anong dahilan? Seven of Pentacles, para mag-antay ka, para matingga ka, o di ba? Yun talagang mamisti sila, no? Mangontrol, no? Yan ang mga goal nila. Bakit ka pa sinusumpa ng mga yan? Ba't kanila ginagawa ng witchcraft? Kasi ano kay strong personality mo, charming, attractive, charismatic, goal-driven ka sa mga goals mo. You're brave, you are courageous, you are powerful, yung personality mo, achiever, ganyan ka. Kaya ganyan sila, no? Nainggit yan, tapos sabihin nila, ang totoo niyan, pag nagsasabi yung iba na ano, tapos may ginagawa silang mga witchcraft sa isang tao, tapos ang rason nila mayabang kasi mayabang. Yung pala naiinggit yan sila guys. Naiinggit yan sila. O kaya pag confident ka, sabihin nila mayabang, gusto nila kontrolin ka pagka confident ka kasi ang gusto nila ng power and control. Ganon. Ayaw nila na confident yung iba kasi na-insecure sila. Basta ganon sila. Ayaw nila may kalayaan yung iba na mamuhay ng malaya, kung ano talaga sila, na maging masaya sa buhay, na confident. Gusto nila hilain pababa. Ganon sila. Yun naman nagkikerry ng mission kay Satanas. Kaya, to the point na gumagawa na sila na mga kademonyan at deceit at scheme. So, ayan. Pero pwede pa naman silang magbago. Kaso lang, problema dyan, kung ayaw nila magbago, problema na nila yung sarili nila kung mahuli ang lahat sa kanila. So, Six of Pentacles. Kasi ano ka pati, parang maawain ka eh. Yun pati, nung maawain ka, matulungin ka, o nainggit pa sila sa'yo na tumutulong ka kasi nagbibigay ka. Baka nga natulungan mo pa tong mga to eh. You're so giving, siguro nagbibigay ka ng pera, pagkain, ganyan. Pati yun, kainggitan nila sa'yo, Diyos mio. Alam nyo, maganda nga yan guys na may mga tumutulong. Kasi madami talagang kailangan ng tulong. Kung sobra-sobra lang naman, pero kung kulang, edi sarili mo na lang muna at sa pamilya mo, di ba? Nasa iyo na yon. Pero kung sobra-sobrang kinikita mo, income mo, may kasabihan nga na, the more you give, the more you receive, di ba? Tumulong ka kung sobra-sobra lang naman. Mabuti yung kalooban mo, siguro naawa ka noon sa mga katulad mo walang makain, kung ikaw may pambigay ka naman, o di ba? Ganun ka. Tapos inggitan ka pa na ganyan ka. Baka nga natulungan mo pa sila, tapos ikaw sinusumpa ka nila dahil ganyan. Tumutulong ka. Ay, talagang klarong-klaro na sa kadiliman talaga sila. Inggit ang umiiral sa kanila at insecurities at pagkagahaman. Kahit wala akong pinaparinggan dito at sinasabi ko lang ang totoo. Dito. Sinasabi ko lang ang totoo. Nainggit tong mga to sa'yo. Nainggit sila. Matindi ang inggit nila sa'yo. Let's see. Matindi ang inggit nila sa'yo guys. Matindi. Inggit pala iyan. Sa bagay, kahit sa mga paggamutan, no? Ng mga kulam, sa mga manggagamot, sa mga paggamutan ng mga kulam, mga ganun. Pag nahuli, yung mga mangkukulam, kasi pinapapasok din sa biktima yung mga espiritu na mangkukulam. Karamihan talaga, tinatanong sila ng magagamot kung anong rason. Bakit mo pinipinsala to? Bakit mo binibigyan ng sakit to? Nainggit, sabi ko na. Maamin sila, nainggit sila. Grabe. You know what? Kasi yung inggit is the root of all evil.
When there is invader, there is evil. Di ba? Dapat ay magbago. Huwag yung pairalin yung inggit. Ay, grabe. Napaka-injustice nun kaya. Nainggit lang. Tapos maminsala at mga salbahe siya. Nainggit. Ang gagawa ng deceit scheme. Lalo yung witchcraft. Diyos mio, grabe naman yan. Napaka-injustice niyan. Talagang mapaparusahan sila ng Diyos niyan sa kabilang buhay sa ginagawa nila na yan. At napaka-injustice niyan, guys. Napaka-injustice. Hindi talaga fair yung mga ganong tao. Libra kasi ako, kaya fair ako, guys. I know what is right from wrong. Napaka-wrong talaga niya, ginagawa nila. Mali talaga yan. Isipin niyo yun. Inggit. Madaming biktima ng mga ganyan. Pero yung ma-restrict na siya. Ma-restrict na sila, hindi na sila makapagbigay sa'yo ng sumpa. Hindi na yan tatalab sa'yo mga sumpa nila na gagawin. Baka babalik pa sa kanila yan. When it comes sa love life mo, sino ang darating sa'yo? Para may love life ka. Si Emperor ang darating sa'yo. May authority, powerful, respected, strong personality, or a boss. Yan. Kahit anong sabihin ko dito, napaka-injustice kung ganyan talaga sila, no? Talagang hatol na lang talaga ng Diyos ang kulang. Yung parusa na lang ng Diyos sa kanila kasi napaka-injustice talaga ng kanilang ginagawa. Inggit na inggit lang, ha? Grabe, ha? So, 6 of Cups. Ay, tinitingnan niyo yung picture mo ni Emperor lagi. Parang na-shock talaga siya sa'yo. Magaan yung loob niya sa'yo, malapit ang loob sa'yo ni Emperor. Umahal ka niya, naramdaman niya talaga yung attachment, there's soul connection sa inyo. Ano ang naisip parating sa'yo ni Emperor? Heartbroken siya, nasaktan daw siya. Nagpaanais sabihin sa'yo ni Emperor. Ganyan talagang pag-ibig. Hindi na daw siya mamanipulate ni ng mga gumagawa ng spiritual kasi hindi na siya mahina. Hindi na siya nagpapadala sa emosyon niya. Hindi na siya madaling mamanipulate. Yan. At nanghinayang talaga to sa'yo. Niyakan ka nito. Nanghinayang siya sa'yo. Kaya gusto niya ma-unite kayong dalawa. Baka na-miss yung opportunity with you or na-lost ka niya. Ganyan. Yan. Dahil din sa gawa siguro ng, alam niyo na, sa side ng evil. Yan. Side ng mga evil forces. Yan. So, ayan guys. Ito na lamang for collective reading.